Thank you. Maraming salamat sa ating tagapagpakilala at host, Mr. Ray Cruzana. Pwede sa DCRH yung boses ni Teacher. I love you. Gusto ko yung boses ni Teacher Ray eh. Buong-buo. Yung para pag minahal ka, buong-buo din. Sa boses pa lang, pag ikaw niligawan ito, oo ka lang. Binata pa ba kayo, sir? O, yung mga teacher na nag-aasam dyan. Available daw si sir. Hi! Hello! Magandang araw sa inyo. Una, maraming salamat. At kami ni Chi Atienza, 10 ng aming mga kasama sa inyong distrito na pinamumunuan ni JTV na sikat ngayon. Ang aking kusyal na laging inaapi. Pero si JTV, sanay yan. Kung ang pag-uusapan, kahit apihin pa siya, basta ang pag-uusapan, katayuan ng taong bayan. Diyan yung maasahan ang batang kalye, si JTV. Sa ating mga kusyal na nandito, sila po ang tinatawag na Yormes Choice. Pag Yormes Choice daw, matamis. Kasi pag Ladies Choice, maasim. Maasim ba yun yung? Ano saan mo? Medyo, di ba? Mayonnaise. Bakit ba kayo naghahanap lagi? Lagi siya sabi, bumalik ka na. Meron naman nakaupo. Ayaw mo ba, no? Wala mo na yun. Basta ngayon, ang importante kayo na mga nahalal sa kanya-kanya ninyong posisyon. No? Ngayong araw na ito ay sigurado sa sinumpaan ninyong tungkulin na kayo ay dapat maging tapat, masinop, at mainam na maglingkod sa ating paralan kasama ang ating mga guro at magulang. Kanina, nakita ko yung Boy Scout. May isi-share lang ako sa inyong konti. Yung Boy Scout, nung bago ako mag-mayor, ang opisina niyan doon sa isang sulok na malapit na sa Pasay. Bulok na bulok. Patagal na panahon, marami na nagdaan. Nung makita ko yung kalalagayan ng Boy Scout, sabi ko sa kanila, umalis kayo dyan. Pero mo, Boy Scout, sikat na sikat ka nung bata ka. Tapos yung opisina mo, dugyot. Opo, mukha pong squatter yung Boy Scout doon. Kaya naman, salamat sa Diyos, nakahanap tayo ng pera, nasinop natin. Ngayon, masasabi natin ang Boy Scout Manila ay may sarili ng gusali dyan sa 3rd District. Malaki, ilang pato, malinis at may representasyon. Kaya sa mga Boy Scout, sa mga anak ninyo, at least masasabi ninyo, meron na kayong sariling tahanan. I'm happy for you and proud of Boy Scout of Manila. Palakpakan natin ang ating mga Boy Scout. Sa mga nanay na nandito at mga teacher, nakapamasyal na ba kayo sa Albert? Maganda ba? May problema ang mga magulang ng estudyante ng Albert. Kailangan nilang bumili ng jacket. Sana all? Weh.
Talaga, gusto nyo rin gano'n? Kayo bang mga taga Sampaloc, proud na proud sa Albert School na hindi mo akalain na pampublikong paaralan. Fully air condition, 10-story, meron pang soccer field, may gymnasium, katulad nito, gymnasium. Doon, fully air condition ng gymnasium. Dito, muhulas lahat ang chinchanso nyo. Sira lahat ang Natasha. May awa ang Diyos. Someday, malay ninyo, pala rin tayo muli. Magkasunod-sunod. May awa ang Diyos. What is important, napatunayan na, nagkatotoo na kahit tayo dumaan sa pandemya, patuloy natin na itaguyod yung mga pangarap natin para sa mga batang Maynila. At siyempre, pagkatapos mag-aral sa Burgos o pagkatapos mag-aral sa Albert, pupunta naman ng high school. Nakita niyo na yung Manila Science? Maganda ba? Nakita niyo na yung Magsaysay. Malapit na. Malapit na, 6 na story na. 10 story rin yun, fully air condition. Now, mga nanay, na nandito, bakit kung iisipin mo, labis-labis yung pasilidad? Alam niyo kung bakit? Katulad ng mga anak ninyo, ako, produkto rin ng pampublikong paaralan. Rosauro Almario Elementary School. Magagaling ang teacher ng public school. But the problem is, sometimes ang challenges is the facility, the environment, the teacher-student ratio is always the problem of every teacher. Kaya yung teacher, bago matapos ang klase maghapon, paus na paus na. Dahil sa dami ng estudyante niya sa loob ng kanyang silid-aralan. That's why we came up with an idea wherein yung natikman ng anak ko, yung anak ko mapalad, maswerte siya, naswertehan ko, nakaangat ako sa buhay. Siya nakatikim ng pribadong paaralan. Yung natikman ng anak ko, gusto ko matikman din ng mga anak ninyo dito sa Lungsod ng Manila. So that's why we tried to show not only one, not only two, but 4 different districts, different areas in Manila to show the future of public education building. Sagot sa paglago ng populasyon, sapat na kwarto at universally accepted student-teacher ratio in a classroom. Yan ang pangarap natin sa bawat batang Manila. Salamat sa Diyos. Kayong mga teacher naman, nakaraos kayo ng pandemya. Alam niyo ba yung mga teacher niyo, may laptop yan nung araw? May load. Yung mga estudyante naman, mayroong tablet. Nakaraos ang pag-aaral ng ating mga estudyante sa lungsod ng Maynila. Kaya, ano pa man ang nangyari sa pandemya, bagay na ipinagpapasalamat natin sa Diyos, dalanan kayo'y buhay. Tayo lahat dito. Marami sa atin naging biktima ng COVID-19. Ngayon, tayo'y buhay. Habang buhay, may pag-asa. Kaya kayo na mga nahalal sa kanya-kanya niyong tungkulin, pwede kayong mag-excel. Gampanan nyo ng masinop at mainam ang paglilingkod sa inyong nasasakupan. Dahil sila din ay makakatulong natin patuloy na itaguyod ang ating paaralan, ang ating komunidad. So sa lahat ng opisyal
magulang at guro ng ating SPTA, binabati ko kayo and congratulations sa bawat isa sa inyo. Basta naman, bilang panghuli, kami ni Chichi at Jensa, pagdating ng araw, kung kayo'y may kakailanganin, kami naman nabigyan ng pagkakataon. Umasa kayo, ang muling magbabalik sa Maynila ay programang MBN. Nagawa na natin yon, MBN, Minimum Basic Needs, Education, Healthcare, Housing, and Jobs. Yang apat na yan, diyan ko inubos ang lahat ng resources ng gobyerno. Pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao sa lungsod ng Maynila. Yan, makakatulong po si Chichi at Jensa. So muli, mag-ingat kayo. Dito lang kami sa Kodli. Sana someday makasama namin kayo. Sasamahan niyo ba kami? Walang charutan, ha? Promise? Pagka nagkagano naman, basta ako magsisino at ibabalik ko, ipararamdam ko sa inyo paano kumilos ng mabilis ang gobyerno 24 Uli, maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Kapal. Manila! God bless! Thank you! Maraming salamat, Ted Pailon. Ay, Sir Rex. Talagang parang nakikinig ako ng radyo eh. Alam po ninyo, ayaw na ayaw ko pong magsasalita nang sumusunod ako kay Yorme. Ayaw ko po. Kasi kapag nauuna po si Yorme, nagtitilian, nagsisigawan, nagpapalakpakan. Eh baka hindi ko marinig yung ganun eh. Pwede na boss. Siyempre ang ating magiging Vice Mayor Chi Atienza, yung mga kasamahan ko na maglilingkod sa konseho, sa mga guro, mga SPTA officers, magandang hapon po sa inyo lahat. Nakita ko yung teacher ko dati nung high school nakaputi eh. Yorme, si Miss Cora Domingo. Teacher po namin ang misis ko yan nung high school kami. Yung misis ko po, alaga niya. Nung naliligaw po ako sa misis ko, ayaw niya po, kumukontra siya. Pero nung nakita niya, habang tumatagal, sabi niya, magandang lalaki pala itong si JTV naman. Ma'am, baka maging congressman to estudyante ninyo. Marami tayong ipapaayos dito sa Padre Burgos Elementary School. Alam po ninyo, sa dinami-dami ng posisyon na na-elect ako, sa fraternity, sa barangay, sa konseho, ang pinaka-inaayawan kong ma-elect ako, maging SPTA officer. Totoo po yun. Eh bakit ko naman a-acceptin na maging SPTA officer ako? Unang-una, walang sahod. Maraming intriga. Ang daming trabaho. Eh may problema na nga sa bahay. O problemahin mo pa yung napakaraming estudyante. Pero kaya po, nung ako'y naging konsihal, naisip ko, sabi ko, tuwing meron na lang patimpala, lagi na lang pinaparangalan yung eskwelahan. Congratulations. Padre Burgos, congratulations. Moises Salvador, congratulations. Ligarda. Lagi nang ganun parangal sa mga guro, sa ating punong guro. Naisip ko, sabi ko, bakit kaya hindi ko bigyan ng sariling activity itong mga SPTA? Kaya nung panahon ni Yorme, bago magka-COVID, sinimulan ko yung first JTV SPTA Zumba Dance Competition. Very successful. Nakailang season na tayo.
biruin ninyo itong Padre Burgos noong nakaraang kompetisyon, ayaw sumali, sabi ni Presidente Josan. Pare, kumare ko po yan hindi kami sasali, ang hirap yayain ng mga magulang at saka teachers, magastos. Arkila kami ng Zumba instructor. Wala kaming venue. Hindi na kami sasali, sabi ko sumali kayo. Ang laki ng populasyon ninyo, malaki ang chance na mag-champion kayo. Sa kakapilit ko, ang presidente pa noon, si Manny, ayaw din ni Manny. Ang problema din, sumali kayo. Ako na nahanap ng venue. Ako na magbabayad ng instructor ninyo, sumali kayo. In other words, napasali ho. Biruin ninyo nung 4th JTB SPTA Zumba Dance Competition, ang naging kampiyon, Padre Burgos Elementary School. But wait, there's more. Noong nagkaroon ng labanan sa buong Maynila, lahat ng eskwelahan sa buong lungsod, hindi lang sa 4 nag-champion ng inyong eskwelahan, naging overall champion pa sa buong Maynila. Kaya may karangalan ang mga SPTA officers kahit sa maliit na kaparaanan natin, nare-recognize kayo, pero hindi nyo namamalayan na pag-iisa ninyo ang mga magulang at mga guro sa pamamagitan ng pa-contest na yon. Kaya ho, natutuwa po ang inyong lingkod kasama ng mga Yorme's Choice na pinili na nandito sa harapan ninyo, na kami makasama ninyo at asahan po ninyo sa mga darating na panahon, yung mga inyong muntin kahilingan ay matugunan namin pag pinagsama-sama namin ang aming resources. Makasisiguro po kayo na kami po ay tutugon sa inyong mga panawagan. Yan. I would like to acknowledge ang ating SPTA President. Nandiyan pala yung President ng SPTA sa buong Manila Federation, Chairman Kapapas. Ating gandang hapon sa iyo. Kaya muli po, congratulations sa inyong lahat sa bagong SPTA officers ng Padre Burgos. At magkita-kita po tayo sa darating na panahon. At muli po, ang isinisigaw natin, Manila, God first. Ni Yorme, na habang nagmimisa kayo ng taimtim, tahimik kayong lahat. At nung gumagapang kami papasok dito, unti-unti anang nakalimutan na may asawa. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon po sa inyong principal, Mrs. Belinda Janicio. Sa inyong Faculty President Henry Estacio at newly elected SPTA officers, sa mga guro, sa mga magulang na nandito. Ako po si Chia Atienza, ang bunsong anak ng dating buting Mayor Lito Atienza. Ako po ang direktora ng kababaihan ng Maynila na nagsusulong ng livelihood para sa lahat. Dahil alam ko, bawat babae, bawat Manilenyo gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa. Kaya yan po ang isusulong natin balang araw para po sa inyo. Alam niyo, gaya ninyong lahat, ako rin po ay isang magulang. Meron na po akong 3 anak. Ang pinakamatanda ay 18, 14 at 9. Gaya rin ninyong lahat dito, ako rin ay aktibo sa paaralan ng aking mga anak. Dahil naniniwala ako na kailangan alalayan sila para tayo ay makabuo ng mga leaders balang araw. Naniniwala ako sa misyon ng magulang at yan ay mahulma ang ating mga anak para sila ay maging handa sa future, para pagdating ng panahon na kailangan nating lumisan, makakasigurado tayo na magandang bukas ang meron sila. Kasama po ninyo ako doon dahil naniniwala ako sa kakayanan ng bawat magulang na ipaglaban ang karapatan ng kanilang mga anak. Bilang katambal ni Yorme, na alam kong mahal na mahal nyo, tama ba ako? Tingnan nyo, nagising na naman kayo. Pag sinasabi kong, Yorme, alam nyo, bilang busy alkalde balang araw ni Yorme, kami po ang magsusulong ng mga batas na ipaglalaban ang karapatan ng mga magulang para kayo ay makatayo sa inyong mga paa at karapatan ng mga kabataan. Pero kung meron man ako isang bagay na talagang masasabi ko na proud ako na maging katambal ng inyong mahal na si Yorme, ay nung nakita ko ang Albert, nakita niyo yun, di ba? Nakita rin naman natin na may pag-asa pa rin na mangyari yan dito sa Sampaloc. Gusto nyo ba yun? Then kailanganin natin ang tulong ng lahat ng mga konsihal na kasama natin dito
at ako po dahil kami po ang susulong ng mga batas para ito ay maisakatuparan. Bago po ako magtapos, gusto ko lang sabihin sa inyo, bawat isang taong nandito, mga guro, mga magulang, lahat tayo merong misyon at mandato mula sa Panginoon. Habang nandito tayo at pinaglalaban ng ating mga anak, tayo ay sumusunod sa mandato ng Panginoon. Kaya't palakpakan niyo po ang inyong mga sarili dahil mahirap pong maging isang ina, mahirap maging isang magulang. Ngunit makakasigurado po kayo na kasama po ni Yorme at na Aksyon Demokratiko balang araw, maririnig po ang inyong boses at magagawa ng solusyon ang mga problemang tingin nyo dapat nating gawan ng paraan at solusyon ngayon. Muli, ako po si Chi Atienza, kapatid ni Kuya Kim. Kamukha ko ba siya? Talagang kailangan ko lang i-insert. Dahil kagaya na aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. At narinig ko ang hinaing ng bawat magulang na gustong turuan ang kanilang mga anak na magkaroon ng panlaban sa buhay. Kakampi ninyo ko, isang magulang, isang kaibigan, at isang kasama ninyo dito sa Maynila. Maraming salamat po. Sa lahat ng ating mga nagpipintagang bisita, sa inyong paglaan ng inyong panahon at oras sa aming pagtitipon ngayong araw. Tandaan, may mga asawa po kayong tao. Ipaubayan nyo na po sa mga single. Ramdam namin may mga mag-aaway mamaya. Kinder teachers naman, pagbigyan nyo naman yung ibang grade level. Anliset, ilang taon na po ba yung anak mo? Hindi ba? Nalalaman pa kayo? Baka daw pwede yung photo of her grade level. Padali natin si Yorme para makapicture kayo. Yorme! Aba. Maraming salamat po muli, Honorable Isko Moreno, sa inyong pagpunta at paglaan ng oras kasama si Miss Lee at Biensa at ang kanyang mga kasama. O hindi po makadaan ang ating bisita. May naghihintay pa po sa kanyang asawa at anak at apo. Padaanin po natin. Bigyan niyo naman po ng konting atensyon yung susunod na gwapo. Ay papakilala ko po sa inyo. Gwapo rin po yun.
Yorme. Meron pa po tayong parapol. Housing na po ito. Baka natin ito. Ibang-iba ka na mapakwan. Yorme!